After dinner, uuwi na rin ako para makapagpahinga. Hindi ako nagsalita. Gusto ko sanang sabihin na maaari naman siya matulog dito, kaso baka mapahiya na naman ako. Magmumukha na akong patay na patay sa kanya. Madami siyang in-order na pagkain na pinagsaluhan naming lahat. Naging masaya at maganang kumain ng mga bata. Kayo na maghugas sa mga pinagkainan. Utos ko sa mga bata. Hindi porket dito na kami nakatira at may kasambahay ay hindi na rin sila gagawa ng gawaing bahay. Oo ate, pinagtulungan nila ang paghuhugas habang kami naman ni Ethan ay tumambay muna sa balcony. Nakatayo siya sa isang likuran at iyakap ako. Kumusta ang meeting mo sa Hong Kong? Tanong ko dahil wala akong maitapik. Ayos naman. Hindi mo sinabi na kasama mo doon si Caitlin. I didn't expect her to be there. Ang kanyang daddy naman ang madalas na dumalo sa mga meetings na gano'n. Tumango ako. Why? Wala naman. Tingin ko wala naman akong dapat na pagselosan kaya hindi ko na dapat pang gawing issue ang bagay na yon. Namiss kita, sambit ko. Namiss din kita babe. Anong gusto mong gawin ngayong weekend? Hindi ko alam. Linisin siguro ang kondo mo? Nagpalinis na ako ng isang araw. Bakit? Hindi ba kasama sa trabaho ko yon? I want to have a quality time with you, babe. Kaya pinagawa ko na lang sa iba. You're not my maid. Pero, nayayamot siyang umungol kaya hindi na ako nakipagtalo pa. Nilingon ko siya at pinataka ng halik sa kanyang labi. Agad naman siyang ngumiti at hinabol ng halik ang aking labi. Napagod ako, babe, kaya uwi na ako. Gusto ko na matulog. Sunduin kita bukas. Let's have some fun. Sige, doon ka ba sa bahay ng mga magulang mo uuwi? Yap, doon na muna ko uwi hanggat hindi tayo nagsasama. Nakagat ko ang labi ko sa kanyang sinabi. Kinikilig na naman ako. Gusto ko nga din sanang humirit na pwede naman na kami magsama agad-agad, kaso tiyak na igigit lang niya na hindi maaari hanggat hindi kami kinakasal. Kailan naman kaya kami magpapakasal? Ate, gising! Nananaginip ka! Hingal akong bumangon mula sa aking kama. Tubig ate oh! Inabutan ako ng isang basong tubig na agad ko namang ininom. Ayos ka lang ate? Hindi ako makapagsalita. Para kasing totoo nasa panaginip ko. Kinapa ko ang aking dibdib dahil naninikip ito para talagang totoo ang nangyari. Bumalik ako sa pagtulog at muli na naman ako nanaginip. Ibang panaginip pero hindi ito masaya, hindi ko gusto. Manood tayo ng sine. Aya sa akin ni Ethan. 8:00 pa lang ng umaga pero nandito na siya sa kondo. Mabuti na lang at maaga ako nagising at naligo. First time ko manood sa sinehan kaya excited ako. Yun nga lang, hindi ko inasahan na sobrang lamig pala dito. Halos sumiksik na ako kay Ethan dahil sobrang lamig. Giniginawa ko. Bulong ko kay Ethan na tutok sa kanyang pinapanood. English movie ang palabas kaya medyo bored ako. Pinisil niya lang ang braso ko saka ako pinataka ng halik sa aking buhok. Pero ang mga mata niya ay nanatiling nakatutok sa palabas sa harapan. Ethan, bulong ko. Yes, babe? Kiss mo ko. Bulong ko. Tinignan niya ako. Marahil hindi makapaniwala sa sinabi ko. Later, sagot niya. Manood muna tayo. Nanahimik muna ako kaso giniginawa ko kaya hindi ko magawang manahimik at mag-focus sa palabas lalo pat hindi ko naman ito gusto. Madilim dito sa loob ng sinehan pero paminsan-minsan, lumiliwanag dahil na rin sa malaking screen sa palabas. Hinigpitan ko ang pagkakayakap kay Ethan. Hinawakan ko ang kanyang mukha saka ko siya ninakawan ng halik. Ngumiti siya at napailing-iling. Hinalikan ko siya ulit. Bakit hindi ka gumaganti ng halik? Tanong ko. Ang ingay mo, bulong niya. Hinalikan ko siya ulit. Inulit-ulit ko hanggang sa maramdaman ko ang paggalaw ng kanyang mga labi. Napangiti ako dahil tuluyan ko nang naagaw ang kanyang atensyon. Ilang segundo din ang tinagal ng halikan namin. Let's stop now and watch the movie. Sambit niya. Gusto ko pa ng kiss. Sabi ko. My girlfriend is so clingy. Mahina siyang tumawa malapit sa aking tenga. Paglabas natin, bibigyan kita ng madaming kiss. Kaso matagal pang matapos ang movie. Dapat pala nagtambay na lang kami sa kondo. Mas okay pa doon. Panaka-naka ko siyang ninanakawan ng halik. Ang kulit mo talaga, sabi niya. Hinawakan niya ang bewang ko saka ko sinubsob ng halik. Isang mainit at maalab na halik na kanina ko pang hinihingi kanina.
Nasa kainitan kami ng halikan nang magbukas ang ilaw sa sinehan. Nagliyo kami at napansin namin ng mga pares na mga mata na mapanghusgang nakatingin sa amin. Parang gusto kong lumubog sa hiya. Tumawa naman si Ethan. Inalalayan niya akong tumayo at nagpatay-mali siya na niyakag ako palabas ng sinehan. Nakakahiya, sabi ko. That's what you want, right? Kantsaw naman niya sa akin. Hindi ko naman gusto na gano'n ang mangyari. Kung gusto mo pala ng make-out session, sana sa kondo na lang tayo. Biro niya. That's a great idea. Tara na lang sa kondo mo. Natatawang aya ko sa kanya. Lumakas naman lalo ang tawa niya. Hindi pwede. Sagot niya. Don't tempt me, babe. Gusto kong pakasalan ka muna. Seryoso ka talaga na pakakasalan mo ko? Huminto siya sa paglalakad. Yes, and do you really think I am joking when I told you that I would marry you? Hindi ako nakasagot. Wala pang ang proposal pero parang naiiyak na ako. Josh! Nasirang titigan namin nang tawagin siya ng pamilyar na boses. Sa aming harapan ay nakatayo si Caitlin. Mag-isa lang siya. What are you doing here? Tanong niya kay Ethan. Nanood kami ng sine. How about you? Well, may binili lang ako. Sabi niya pero wala naman akong makita na hawak niya. Hindi kaya sinundan niya si Ethan dito? Papunta na ako sa favorite restaurant natin eh. Do you want to join me, guys? Gusto kong sabihin na ayoko pero hinila na ni Caitlin ang kamay namin ni Ethan. Wala nilang din ako nagawa. Kung hindi ako, tiyak na magbumukha akong masama. Hindi naman talaga ako mabuti pero kahit konti, gusto kong maging mabuti lalo sa kaibigan ni Ethan. Kaso, mukha mauubos ang pasensya ko kay Caitlin. Masyadong nangaagaw ng moment, ginagalingan. Naalala ko pa noon, you have a date but you have to ditch her because I needed your help. Sambit niya. Gusto kong umirap at iikot ang aking mga mata pero pinigilan ko. Ang tagal na noon, naalala mo pa? Sabi naman ni Ethan. Hinawakan niya ang kamay ko na nakapatong sa mesa. Marahan niya itong pinisil. Napatingin naman doon si Caitlin. Are you okay? Gusto mong umuwi na tayo? Tanong ni Ethan. Buti naman at naisip pa rin niya ako. Gusto ko nang umuwi. Sabi ko. Okay, umuwi na tayo. Mauna na kami, Kat. Nag-drive ka papunta dito? Tanong niya kay Ethan. Nako, mukhang plano pa niya sumabay sa amin. Yes? Baka pwedeng sumabay ako sa inyo. Ibang way ng bahay mo eh. Magbuka na lang ng cab. Gusto kong pumanakpak ng tanggihan ni Ethan si Caitlin. Bye, Caitlin. Nakangiti kong sabi. Ngumiti ito pero pilit at alam ko na oras na tumalikod ako, nakairap na mga mata niya sa akin. Ngumiti siya tumayo. Sabay na ako sa inyo sa paglabas. May pupuntahan pa ako actually. Kamunti ko na malimutan. Birthday ngayon ng kaibigan ni Daddy. Walang may pake. Na, Police Maynila. Bye lovebirds. Enjoy while it lasts. Hindi ko maintindihan pero parang may ibang pinapahiwatig si Caitlin sa kanyang sinabi. Istorbo. Bulong ni Ethan, tumawa ko. Kaya nga eh. Tara na, mag-ikot-ikot muna tayo bago tayo umuwi. I'm sure ayaw mo pang umuwi. Gusto mo pa akong makasama. Tumawa ko sa sinabi niya. Obvious na obvious ba ako? Alas 9 na makauwi ako ng kondo. Hinatid ako ni Ethan at umuwi na rin siya agad kahit pa kinukulit ko siya na matulog na lang dito. Saan ako matutulog? Nakangisi niyang tanong. Alam ko na sinusubukan lang niya ako. Hindi ko talaga mapipilit. Sa sofa, sabi ko naman. Makahulugan siyang tumingin sa akin. Sasakit lang ang likod ko, pagdadahilan niya. Saka tiyak na hindi ako makakatulog dahil gagapangin mo ko. Tumawa siya ng malakas na sabahan ko siya ng tingin. Bye babe, bukas ulit. Hinalikan niya ako. 4 na mabibilis na halik. Tumawa siya nang kumapit ako sa kanyang balikat. Good night. Agad na siyang tumalikod. Hindi naman maalis-alis ang ngiti sa aking mga labi habang tinatanaw siya hanggang sa makalapit siya sa may elevator. Pumasok ka na. Ani niya sabay-san niya sa akin. Matamis akong ngumiti at kumaway sa kanya. Nag-flying kiss pa ako at agad naman niya itong sinalo. Tawang-tawa tuloy ako. At hanggang sa mahiga ako, hindi na maalis-alis ang ngiti sa aking mga labi. Kinaumagahan, maaga siya ulit na nagpunta dito sa aking kondo. Nakipaglaro siya sa mga bata at sabay-sabay na rin kami kumain ng lunch. After lunch na lumabas kami para mag-road trip. Nagkukwentuhan kami habang nasa daan. Gusto mo?
Tinapat ko sa kanyang bibig ang burger na hawak ko. Nag-drive-thru siya sa isang fast food chain. Papunta kami ngayon sa norte. Hindi pa ako gutom, babe. And I can't eat. I'm driving. Nasa expressway na kami. Pupunta daw kami ng Pampanga sa may Sky Ranch. Hawak kaming naglibot at sumakay sa mga rides. Hindi naman ako malululain. Hindi rin ako takot sa heights. Kaya kong umakyat ng 3 palapag na bahay at kaya ko ring tumalon mula sa itaas. Kaya kong tumalon mula sa tulay at babagsak sa tubig sa ibaba. Gusto mo pa? Tanong ni Ethan sa akin. May mga hindi pa kami nasakyan pero ayoko na. Anong oras na rin kasi? Bukas may pasok na ulit kami. Naupo kami sa gilid. Binuksan niya ang bottled water at ininuman. Pagkatapos ay inabot naman niya sa akin. Napapailing na lang ako dahil may mga ilang kababaihan ang pansin ko na kanina pang tumitingin sa kanya. Agaw pansin talagang ang kanyang kaksigan. Inakbayan niya ako sa kanya sinandal ang kanyang ulo sa aking balikat. Napagod ka? Tanong ko. Hindi naman, I enjoyed our date. Ako rin, sana lagi lang tayong masaya, sambit ko. Oo naman, promise, I'll always make you happy. Thank you, babe. Sa totoo lang, hindi ko na maalala kung kailan ako huling naging masaya. Hindi pa ako naging masaya na gaya ng ganito. Yung walang inaalala. Mahirap maging masaya kapag ultimo kakainin mo, problema mo rin. Mahina akong tumawa. Sorry ang drama ko. Lagi akong malakas dahil kailangan ko maging matatag at kung kinakailangan na maging batuo ko, gagawin ko. Hindi ako dapat makita ng kahinaan. It's okay. Mula nang makilala kita, sunod-sunod ang dumating na swerte sa buhay ko. Salamat dahil dumating ka. Pinisil niya ang tungki ng ilong ko sa kanya ito pinataka ng halik. You're welcome. I'm also happy that you came into my life. I love you. Hinaplos ko ang kanyang mukha. I love you too. Grabe ang PDA. Oo nga. Naiinggit ako. Ang gwapo ng guy. Maganda rin si girl. Kaya nga bagay sila. Nangingiti na lang ako sa mga naririnig ko na usapan ng ilang mga kabataan sa likuran namin. Kay Ethan. Kung hindi pa tayo uwi, doon ako uwi sa inyo. Biro ko pa, humalakhak siya. Let's go. Ayaw mo talagang umuwi sa inyo Soon babe, soon. Natawa na lang din ako. Biro lang. Okay lang naman kung dahan-dahanin lang natin ang lahat. You change your mind that fast? Hindi ka pa sigurado sa akin? Pinagsasabi mo. Sasagutin ba naman kita kung hindi ako sigurado? Good. Magkahating gabi na makarating ako sa kondo. Ayos lang na mali tayo bukas. Sabi niya nang ihatid niya ako sa unit. Anong maliit? Papasok tayo ng maaga. Sabi ko naman. Sinabi ko naman na ayaw ko ng special treatment, hindi kami sabay na pumasok kinaumagahan. May breakfast meeting siya kasamang ilan sa mga investors sa isang hotel sa Makati. Hindi ako sumama dahil may kailangan kaming asikasuhin ni Betty. Kumusta ka naman? Blooming ka Nadiligan ka ba? Tanong ni Betty pagdating ko. Anong dilig? Malalang tanong ako dahil hindi pa rin ako nadidiligan. Baktol ko naman. Seryoso? Si Sir Ethan, hindi ka? Wala talaga? Wala nga. Ay, ang init ng ulo. Wala kang ang dilig. Nagtawanan kami ni Betty. Bumaba ako at kinuha ang ilang mga papeles sa kailangan ni Ethan. Natambakan na siya ng trabaho. Gabundok na ang papeles na kailangan niyang repasuhin at pirmahan. Bago mag-lunch, dumating siya. Mag-order ka na lang ng lunch natin. Sabi niya sa akin bago siya dumiretso sa kanyang private office. Sinuliapan niya si Betty. Kayo na lang po, may date ako. Nakangiting sabi ni Betty. Pupuntahan ka ng boyfriend mo? Tanong ko kay Betty pero hindi siya sumagot. Lumabas si Betty ng lunchtime kaya kaming dalawa lang ni Ethan ang kumain. Let's take a picture together, sabi ni Ethan. Dumikit ako sa kanya at kumiti sa camera. Ilang picture din ang kinuha niya. Lahat ng ito, pinost niya sa kanyang Facebook. Wala pa ako nagagawa ng sarili kong account. Magpapaturo pala ako mamaya kay Betty kung paano gumawa. O, huwag na lang kaya. Hinayaan ako ni Ethan na kalikutin ang kanyang cellphone. Nakita ko ang ilan sa mga kaibigan niya na nag-like at nag-comment sa picture naming dalawa. May comment din si Caitlyn na hipokrita. I'm happy for the both of you. Stay strong. Hindi ako naniniwala sa happy at stay strong na sinasabi niya. Sigurado ka bang wala kang feelings kay Caitlyn? Kumunat ang noon ni Ethan at ilang sandali pa ay natawa na siya. Wala. And don't tell me pinagseselosan mo siya. Hindi ako nagsiselos. Obvious kasi na may gusto siya sa'yo.
Natahimik si Ethan. Hindi niya kinontra ang sinabi ko. Ibig sabihin, hindi siya nagbubulag-bulagan. Hindi rin siya nagsinungaling para lang saluwatin ang haka-haka ko. Well, it's you who I love. She's just a friend. I treat her like my little sister. Ngumiti ako at tumango. May tiwala ako sa'yo. Wala lang akong tiwala sa kanya. Masaya ako sa relasyon namin ni Ethan. Hindi ko namamalaya na malapit na kaming mag-isang buwan na magkasintahan. Parang kailan lang na nag-aasaran at ang iinisan pa lang kami. Habang dumadaan ang mga araw, mas lalo ko siyang nakikilala. At sigurado ko na siya na lalaking gusto kong makasama sa habang buhay. Pagkaraan ng 1 linggo na pananahimik ni Caitlin, bigla siyang dumating sa opisina. May dala siyang invitation card. Inimbitahan niya kami sa fashion show na inorganize niya. I'm sure hindi ka pa nagpunta sa ganito, sabi niya sa akin. Hindi pa nga. I will expect it tomorrow. Ayaw na sana ni Ethan na magpunta kami kaso gustong ma-experience manood ng live na fashion show. Pagkatapos ng trabaho, dumiretso kami doon. Maayos naman ang suot ko kaya hindi na ako nagpalit pa ng damit. Bago magsimula ang fashion show, pinuntahan namin ni Ethan si Caitlin sa backstage. Hi! Thank you for coming! Beso siya kay Ethan at sa akin pagkatapos. Mahabang pila sa restroom sa labas kaya makikigamit sana muna siya ng restroom niyo. Sabi ni Ethan. Sure. Tinuro ni Caitlin ang isang room. May restroom sa loob. Anya. May isang modelo na naroon na pumasok ako. Pero nang lumabas ako, wala ng tao. Nasa backstage na silang lahat. Thank you. Sabi ko kay Caitlin. Welcome. Ngiting-ngiti niya na sagot. Palabas na kami sa event hall nang pigilan kami ng ilang mga security. Nagkatinginan kami ni Ethan, may pagtataka. Why? Tanong nito sa ilang security na pumigil sa amin. Sorry sir pero may nawawala pong isang mahalagang jewelry. Sabi ng isa sa security. And? Tila nayayamot ang sagot ni Ethan. Nakita po kasi namin na isa po si Ma'am sa pumasok kanina sa dressing room. Naroon po kasi ang ilang mga jewelries. Kasama na po doon yung nawawala. And what are you insinuating? Nakaagaw na kami ng atensyon. I'm sorry. Kasama ito sa SOP.